At nagko-compute na nga yung accounting ko. So yun nga, sahod ngayon at dadaan lang sa ating mga kamay. Nandito yung sasakyan para sa bahay. Nung ipapagawa ko nga si Buddy, minadaanan akong tindahan ng old model sports car. Ayan guys, Supra oh. Mas guys oh. Ito yung nasirang isa guys oh, sa auto sensor no. September 2018 nung napunta nga pala kami dito sa Japan at bukas ang panibagong pagsubok namin sa buhay. Pero syempre kasama na rin ng explore at tikman natin at ibang pagkain dito sa Japan. Isama na rin natin pag-aralan ng kanilang kultura, kaya samahan niyo po kami ang buhay sa Japan. This is Irie, this is Shakira, and this is Mami Lita, and this is me, Makulits Vlogs. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Nandito nga pala tayo sa Family Mart at kakauwi nga lang namin galing trabaho ni Mami Lita at pumiretso tayo dito para mag-withdraw through JP Post Bank. Ano oras na ba? Mag-alas 5 pa lang guys. So ayan, 5:05. So pagkatapos namin mag-withdraw ay pupunta kami ng Big A, isang groceryhan na 24 hours dito sa Japan. So ang sinahod ko nga pala ay hindi naman lalagpas ng 20 lapad at hindi rin bababa ng 18 kalapad, no? So alam nyo na yun. Kung gusto nyo malaman yung computation ng aking sahod, meron po akong vlog na salary bill, no? Makikita nyo dyan sa aking mga video. So nandun si Mami Lita sa loob. Tayo naantay ko na lumabas. Ano pa bang binili ni Mami Lita? Tingnan nga natin. Ano, naka-withdraw ka? Ba't sa akin nag-e-error? Dito sa cellphone para makita yung magkano. Kaltas 6 na lapad, grabe. Sa akin siguro mga 4. Kasi guys, kapag hindi kayo sa JP Post Bank nag-withdraw, itong Family Mart na kasi na ito ay mayroong JP Post yung kanilang machine. So kapag hindi dun sa JP Post, malaki ang kaltas ang bawas pag nag-withdraw. So punta na tayo ng Big A guys para bumili tayo ng mga sahog. Alam nyo ba itong tindahan na ito ay kasama sa Aeon Groups at ako listor ito noon at renovate lang ang pangalan nito on logo noong September 2022 sa pangalang Big A. Payday ngayon at tamang grocery konti. Sa ibang araw na lang tayo mamili ng ano gulay lang daw sabi ni Mami Lita kasi wala kaming pangluto ngayon. Yung napamili natin sa Japan meat guys, yung nakaraan ay naubos na, no? Ilang weeks na ba yun? Mga 2 weeks na rin, no? Yung nag-Japan meat tayo. Isang buwan? Ay, isang buwan na, no? Sabagay, isang buwan na pala guys, no? Kaya naubos na rin. So, pang 1 month na pala yun, no? Dami pala nun. So, merong ramen na hindi siya Nissin. Yung paborito natin na Nissin Seafoods, no? Pero ito, Seafoods din naman. Mura lang kasi guys, oh. 99 yen, oh. 106 yen kasama na yung tax. So, ano flavor nito? Saan? Maanong siguro to? Ay, makikita mo naman eh. Maruchan. Ayan. Baka potato. Oh. Wala naman nakalagay na sili. Baka miso. Tignan mo. So, may mga chocolate din, no? Dito nga pala sa Big A guys, ay mura din yung mga tinda dito, pati na rin yung mga inuming alak, ganun. So pasok tayo kasi may mga gulay-gulay dito sa Big A. Magsisinigang yata si Mami Lita, kaya dito na lang kami bibili. Yomo Supermarket na lang tayo mamili. Yung pang-ulam na lang muna bilhin mo dito. Pang ngayon lang? Ayun nga. Naubos yung banana, no? Irie, kinakain. So, yung Big A dito sa amin ay maliit lang. So, yung iba naman ay malaking Big A, no? Pero pagka pang-ulam lang guys, pwede na dito. Kompleto rin naman ng Big A guys, no? Kaya, masarap din mamili. Baka ngayong araw ipunta natin si Buddy doon at ma-operahan na siya. Kasi nandun na daw yung pyesa. Kaso ang mahal ng pyesa guys, yung mango sen. So 45,000 yen, no? Sa Pilipinas, kung Philippine peso magkano yun? Sabi natin 3, 6, 9, 12. Mga ano guys, mga
16,000. 16,000 yung piyesang nabili. Repolyo. Ito, repolyo. Galing sambu. Sambu ba? Ngit? Wala, ibuo eh. 213. Yan. Laki lang, wala. Wala nga eh. Laki niyan, no? Kakaiba to, ano ba to? Repolyo yan. Kaya nga, bakit yun iba? O ito. Yung pang ano. Kaya yung pang-salad din. Pang salad. Sure ka, hindi pa yan binibenta. Wala pa ang presyo pa nang binibenta. Hindi pa binibenta yan. Baka mga ano na yan, eh. Makabulok na. Expired. Mga expired na yan. Tinapon na dyan. No? Tinanggal na yung presyo niyan. Yan na. Abante na. Siya nga pala guys, na-try ko din dumaan ng police station mamaya kasi may tumawag sa akin ng isang araw. Punta daw ako ng police station. So, Ayaw, di ba? Bali, mamaya nyo na malaman guys kung bakit ako pupunta ng police station. Dahil Sabado ngayon, bukas naman yon, pero kapag kukuha kayo ng parking certificate, no, sa police station ay Lunes hanggang Biyernes lang. Kapag Sabado, Linggo, kasi one time pumunta ako dun Sabado ay hindi daw sila nagpa-process kapag Sabado at Linggo, pero bukas sila para pwede kayong mag-report or kayong may nawawala kayong bagay, pwede nyo i-report sa kanila. Pero kapag parking certificate ang kukunin nyo, Lunes hanggang Biyernes lang po sila pwede, tsaka sa iba pang mga requirements. Parang gusto ko ng spaghetti guys, stock sa bahay para yasumi kasi ako ngayon. Ngayong gabi kayo namin yung bunso, no? Mura lang naman na poritan, 246 yen kasama na yung tax, no? Bili mo nga ako netong it. Mamayang gabi pagkain. Gatas. Iba-iba yung presyo ng gatas guys, no? Depende sa gumawa. Sa gumawang company, no? Ang pinakamahal na gatas nga ito, yung gawa ng Meiji. Halos pumapatak siya ng 321 yen, no, kasama na yung tax. Pero yung pinakamura, ayan, meron naman. Yan, katulad na lang yan, 214 yen, no? Kasama na yung tax, no? Iba-iba yung presyo. Meron pa nga 213 yen, guys. So, ayan. Oh, yun pa yung pinakamura, 138 yen, no? Yun, no? Gatas. Pangkal, ano to eh. Kaya nga, iba-iba yung presyo niya. Depende sa company yung gumawa. Siya nga pala guys, meron kaming favorite yung mga militang kinakain na Japanese food, no? Kung tawagin ay Aji Fry, no? So, pinagtatong to guys na ready to prito na. So, ipiprito nyo lang yan. Kaso matigas pa, palambutin nyo lang muna, babad nyo sa tubig, no? Aji Fry. Ito na ngayon, 7 pieces. Magkano? 207 yen. Ilang peraso? 8. 7. Ayan, no? Guys, tignan nyo to guys, oh. Sa Big A, merong giniling na ano, frozen. Oh, may giniling na beef, tapos merong giniling na chicken. Oh, ito, giniling na pork, no? Yung beef guys, giniling na beef, ilang kilo ba to? Walang nakalagay kung ilang kilo guys. Pero, 500 grams, no? So, 753 yen, tapos ito 500 grams din, no? Giniling na manok. So, 753 grams. Pare-pares ang presyo, O ano, pare-pares ang presyo guys yung giniling, 500 grams. Beef, manok, tsaka baboy, no? Sa Big A yan, no? Tapos meron ding ano, hipon na balat na, no? Magluluto kayong chop suey o ano man. Yan, magagamit nyo rin yan. Sa halagang 321 yen. So, bilan na rin natin ng mga chichirya, pati mga biskuit yung mga bata kasi baka next week pa tayo makapamili ng marami. So, ngayon, yung kukunti na lang muna, no? Next week na lang, no? Cornflakes, chocolate. Oh, yan yun. Yung ano, cereal. Naubos na kagad nila yung ano. Ang bilis, Kaning ganito. Isa na sila. Yun, 203 yen. No? So, yun nga. Sa ngayon, konti lang muna yung bibili na yung mga milita. At sa
Yomo Supermarket na lang tayo bibili sa susunod, no? Next week na lang kasi bukas, linggo, may pasok ako. Si Mami Lita naman na wala. Ngayon naman, Sabado, si Mami Lita may pasok ako, wala. So, nagkasalungat. So, next week ay may event si Ate Akira sa school. Baka hindi pumasok si Mami Lita na Sabado. So, Sabado, kahit wala kaming tulog, ay mamili na lang tayo. Munggo yan. Puro beans. Ano? Pasas? Puro beans nga, may beef, may pasa. So, yun nga, sahod ngayon. At dadaan lang sa ating mga kamay. O, katulad yan guys, namili tayong konti. Tapos, bayad sa mga bill, bayad sa kuryente, mga wifi, cellphone. Tapos, papagawa pa yung sasakyan. Ewan ko lang, may matatabi pa tayo ngayon. Wala. Wala tuloy kaming maipon pambaon sa Pinas guys, no? Wala eh. Kung wala tayong hinulugan sa sasakyan, siguro marami tayong baon. Pero tis-tis lang kasi next year ay patapos na rin yun, no? Tara na, marami-rami na to. Saan na tayo mamili? Next week. 5:40 na nga guys at nagbabayad na si Mami Lita. Papawi na tayo guys at pag ito lang yung pinamili namin ni Mami Lita. Pero inabot din ng 5,592. Ay, nahulog pa. Hawa mo na kaya ito para hindi mahulog. Dahan-dahan lang. Yan. Ay, paliwanag pa lang. Yung gagambang ito pakit siya, nahulog siya. Oh, ayun na. Ang laki yung sa punta. Buhay sa Japan after sahod. Gastos is real. Ay, nakalak. Ayun. Nandito na tayo sa bahay guys. At sa utak ko pa lang ay halos na-compute ko na yung mga dapat bayaran. Tulad na lang ng bahay. 43,000 yen. Sasakyan. 73,000 yen. Insurance ng sasakyan. Yung hoken ba kapag ni hoken para kapag may aksidente ka. Diba? Ay naka-insurance ka. So 7,000 yen. Internet. Isang lapad. Tapos yung iba pang bayarin sa school. Tapos meron pa tayong resident tax. Yan, katulad yan. 33,000 yen. Sarili pala ako nagbabayad, no? Kasi kapag bago ka sa company at wala pang isang taon, ikaw ang magbabayad ng sarili mong resident tax. Kaya mahirap palipat-lipat ng trabaho. Hindi katulad ni Mami Lita, company ang nagbabayad monthly. So kinakalta sa kanya yun, sanlapad. Sa akin guys, hinati sa 4, no? Kaya 3 lapad. So kada ilang buwan ba? Kada 3 buwan babayaran ko. Sa akin hinati naman siya sa 4 na papel, 4 na resibong ganito. So hati-hati siya kaya hindi mahirap kaso mabigat kasi biglaan 3 lapad. So asikaso muna kami dito sa bahay, tapos mamaya punta sa police station at hindi ko pa alam kung makakapunta tayo sa paggawa ng sasakyan, no? Kumukulo-kulo na nga yung nilaga ni Mami Lita guys at merong baboy, mga taba-taba at mais. Ayan. Uy, tumulo. Tapos nalagay na lang mamaya yung patatas at yung repolyo na bilhin natin sa Bigay. Siniseparate na nga ni Mami Lita yung mga pambayad natin sa renta ng bahay, pambayad sa sasakyan, pambayad sa wifi, pambayad na rin sa mga school ng bata, at ang pang groceries natin syempre, at hindi pa kasama dyan yung mga panluho natin. At kung may sasakyan ka nga dito sa Japan guys, may binabayaran pala taon-taon, mamaya explain ko na lang sa inyo. Kaya po pakitapos na lang itong video para may paliwanag ko ng maayos yung mga iba pang bayarin namin dito sa Japan. Yung bayad sa school ni Bunso. So yun, naayos na nga ni Mami Lita ang aking mga pabayaran. So nandito yung sasakyan para sa bahay. Dito naman yung mga billing sa mga gas, kuryente at tubig. Yung gas nga pala namin, yung gas na para sa mga tubig, yung heater, ay kasama na sa billing ng kuryente, no? So nandito siya, no? Sa isang lalagyan. Yan. Baba lang, di ba? Tubig namin is 7,000.
2 buwan na yan guys, no? Yung tubig dito ay ang bayaran niya kada 2 buwan. So pinagkasama na lang yun. Ang example ng mga bayaran dito is mga 7,000 nga gano'n, no? Depende pa sa paggamit nyo ng tubig. So ito yun. Tapos yung mga billing ng mga internet at yung insurance ng sasakyan ko ay kinakaltasan lang yun ng kusa. Tapos sa cellphone na pinapadala yung resibo, no? So yun, naka-ready na. Tatabing muna natin to kasi 25 pa yung mga bayaran nito. Pero yung isa, yung mga kuryente at tubig, pwede natin bayaran. Pero yung sasakyan at bahay, sa 25 na. So tago lang muna natin ang mga kapirahan, no? Pagka tinabi nyo kasi yan guys, ay dumadami pa yan. Parang bangko yan. So bukod pa doon yung ano nga pala, no? Yung may pabayad sa school, tinatabi na rin ni Mami Lita yung mga pangkain sa school ng bata, kay Airi at kay Ate Akira. So yun, ang cost of living dito sa Japan ay kailangan gumugross kayo ng mga 20 pataas, no? Tapos kakaltasan pa kasi ng mga insurance, resident tax, pension, yung inyong sahod, kaya bababa yun ng mga 19, 20, depende sa araw na pinasok nyo. So kapag single kayo, tamang-tama lang yung 20 lapad sa sahod nyo, no? Pero kung mga 4 kayo, katulad namin nila Mami Lita, pamilya, kailangan mas mataas pa doon. Kung halimbawa ako lang magtatrabaho, kailangan sumahod ako ng mga 35 lapad. So hindi natin nakukuha yung gano'ng sahod, kaya nagtatrabaho si Mami Lita. So pag pinagsama yung sahod namin, sobrang laki, di ba? At makakabuhay na ng katulad naming 4 kami, no? Family. So ang cost of living dito, nag-range po, kailangan meron kayong magastos na 20 lapad kada buwan, no? Pero sa tanggalin na lang natin yung pambayad ng sasakyan. So kailangan meron kayong mga 13 lapad pag-4 kayong pamilya, no? Buwan-buwan. So galing tayo ng main station guys. At alis na rin tayo dahil sarado pala sila, yatinay sila. Alas 9 nga pala yung bukas nila guys, kaso pinabalik ako. Mukhang may hearing sa loob guys eh. At hindi daw sila ngayon tawagin dito, hindi sila bukas ngayon, yatinay kung tawagin nga, no? So punta na tayo sa paggawa ng sasakyan. Siya nga pala guys, no, kaya nga pala tayo pumunta ng police station. At sabi ko nga kanina ay main yun. Ay may nahulog kasi tayong Pasmo card, yung luma kong Pasmo card ay nawala. So syempre kumuha tayo ng bago. Ngayon may nakapulot siguro at sinurrender dun sa stasyon ng police na malapit sa train station at tinransfer dun sa main office. So yung main office guys ay nagbubukas po yun ng 9 AM na umaga, tapos hanggang sila alas 6 ng gabi. So sa ngayon, Sabado pala at Linggo ay hindi sila bukas. At sa kanina nga, sabi sa akin ng police ay sarado sila. At mukhang may hearing silang gagawin doon kasi may mga tao silang inaabangan. Mukhang may mag-hearing doon guys, no? At yun, may binigay silang code number sa akin nung nakaraan nung tumawag sa akin sa bahay, sa telepono ko. Kaya nakatawag sila kasi may record nga tayo sa Pasmo. Yung number natin ay sinulat natin doon. Kapag kukuha kasi kayo ng Pasmo dito guys, kailangan ng phone number. So yun, kaya natawagan nila ako at kinontak. Kala ko nga kung kala ko may kaso na ako sa pagbablog. Yung sinabing may nahulog daw akong gamit, nagbigay sila ng code number. Halimbawa, bibigyan kayo ng code number 1111. Ayun yung sasabihin nyo pagpunta nyo na meron kayong nahulog na kukunin, at sasabihin nyo yung code number nun, at alam na nila yun guys, no? So yun, so papunta nga pala tayo kay Maida ngayon at ipapagawa ko nga ito sa sasakyan at bayaran ko na rin, hindi na natin patagalin pa kasi na separate na naman ni Mami Lita yung pera at yung mga pang grocery. So yung grocery pala namin sa loob na 1 buwan guys, kung dati ay 4 na lapad, sa 1 buwan ngayon ay umaabot ng 5 hanggang 6 dahil nga sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, no? So biyahe muna tayo. Dumaan nga ako ng 7-Eleven guys at may binili lang tayo
At siya nga pala, no, bago ko makalimutan, yung mga Japanese talaga guys ay nagsusoli ng mga gamit yan sa mga pulis, no. Halimbawa na lang wallet, bag, o ano man ang nawawala sa inyo. Kung Japanese ang makapulot, no, ewan lang natin sa ibang lahi guys, no. At siya nga pala, example, no, yung pumunta kami ng Disneyland dati, yung bag namin ay naiwan sa tren. So ang ginawa namin, pagbaba namin ng istasyon, ay nagsalita kami dun sa bantay ng istasyon na nakaiwan kami ng bag, kung anong klase, Hello Kitty, ganito. Ang ginawa ng guard guys ay tumawag sa ibang mga istasyon, at yun nga, nalaman nila kung saang istasyon isinorender yung bag na naiwan namin sa tren. Ganun lang guys, no. So dito lang sa 7-Eleven, malapit na si Maida sa yung gagawa ng sasakyan. So punta na tayo doon. Nandito na nga tayo guys, at wala pa daw yung may-ari. Medyo matatagalan daw ng konti. So 10:35 AM na. At kung para hindi tayo maboring, tingin tayo kung mayroon ba silang bagong sasakyan dito. Pero tingin ko wala. Oo nga, wala pa guys, no. Yung pa rin, yung dati pa rin. Pero ito lang, may nakita ako. Land Cruiser yata ito guys. Toyota. Oo nga, Land Cruiser to. Yun o, Land Cruiser guys, oh. Ganda. Sarado. Hindi pa ako nakakasakay ng ganito guys eh. Oo nga, Land Cruiser nga guys. So yan lang yung bago kong nakita guys. Sana magawa na si Buddy ngayon, no. Sa pagkakaalam ko guys, no, dito sa malapit sa pinapagawaan ko ng sasakyan o sa kinuhanan ko kay Buddy, ay mayroong tindahan ng sasakyan. Mga lumang sports car, no, mga old model na sports car. Yun, no, ito nga yun guys. Ayan, no, top rank ko. Yan, makikita nyo guys, oh. Yan, mga sasakyan, oh, mga Audi, oh. Yun, oh. Honda Civic guys, oh. Oh. Mga sports guys, oh. Sports car. Meron pang ano dun, oh. GTR, oh. Nissan Silvia. Audi R6S. Ay, RS6. Oh, GTR Skyline guys. WRX Impreza. Mga sports car. Gaganda guys, hindi tayo makapark sa loob nito. Top rank classic specialties, oh. Mga sports car guys, ang gaganda, oh. Oh, makita nyo ba? Nyo ba yung loob guys? Oh, yun sa loob, ang gaganda pa, oh. Halos ang gaganda guys ng mga sasakyan, mga sports car. Ayan, nakita nyo. Ano to? Ano sasakyan to? Old model siya pero sports car, no? Ay, ang dami. Ang dami sa loob guys. Kaya pasukan nito. Kaso hindi natin mabablog to. Pero ang gaganda guys, no? Yun, no? Type S. Honda Type S. Oh, grabe. Angas guys, oh. Oh. Angas, oh. Hindi natin mapasok ng loob guys, eh. Pero ang gaganda, oh. May Supra dun guys, oh. Ito Mazda. Ayan guys, may Supra, oh. Ayan guys, Supra, oh. Angas guys, oh. Malapit nga pala to dun sa shop ni Maida Sang, no? Katabi lang niya. Pero grabe, ang gaganda ng sasakyan. Sigurado mga mahal to guys, no? Mga sports car na old model. Sayang nga guys at hindi natin mapasok yung loob, pero next time mga motor naman ng second hand ang pupuntahan natin. At bago ko nga pala makalimutan, kapag may sasakyan ka dito sa Japan, mayroon tayong road tax na babayaran annually at depende yun sa size ng sasakyan, at every 2 years ay nagpaparehistro tayo at depende din ang bayad kung anong sasakyan mo. Syempre kasama na yung cost of living natin yan dito sa Japan. So update na lang kayo kung anong mangyari, kung papaiwan ba yung sasakyan o mauwi na natin kakabit yung auto sensor. Mag-aalas 11 na guys, wala pa rin. Nainip na ako, pero shoutout time muna tayo guys, no? At
Shoutout nga pala kay Glenn Bacolino, no? Pa-shoutout daw siya from Australia. Shoutout sa iyo, sir, and God bless po. And meron pa pong iba na si Kento Heros. Lagi daw siya nanonood sa akin. Si Justin Alvarez. Yan, nagbablog din yan si Justin Alvarez. At si Arson 55PH, no? Maraming salamat po sa suporta nyo. So, naiinip na nga tayo, guys, kaya shoutout na lang. Maya siguro darating na rin yun. So dumating na si Maida, guys, at magbabayad na rin tayo ng sasakyan, no? At sabay na rin natin yung bayad sa paggawa ng sasakyan. So takay, guys, sobrang mahal, no? So nadala ko na nga yung pera kasama yung pambayad nung bahay, no? Bilang muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil kong pera, guys, no? Pambayad to. So inaatras na si body, guys, at ikakabit na ang ating auto sensor. Auto sensor wado ko. Parika. अब ना ले आते थे आते नाल है साफ सुथरा ना इन्हें मेरा हाल YouTube पे चार देंगे लेकिन ध्यान दिखाओ. First time kong makikita yung ilalim ni body, guys. So silipin ko lang kasi hindi ko pa nakita ilalim nito eh. Yan, may mga sasakyan dyan, baka may makita kayong iba, no? Konting tip lang sa atin dyan, mga guys. At nakakapapatay sa mga sasakyan dahil wala pa tayo masyadong alam, no? Medyo sariwa pa rin naman pala si body. Andun, taas. Dito pala ikakabit yung auto sensor sa ilalim. Ayun. So, panika tayo, guys. Tignan ko lang yung ilalim ni body. Medyo matibay-tibay pa to, no? Ganda. Ganda pa, sariwa pa. So, ito yung bagong auto sensor natin, guys. Pero pang isang kinakabit din na bago din. So, bali dalawa siya. Mahirap pala magka-backlas na at magkabit, no? Nasa ilalim siya. Pag alphard, hindi masyadong kita. Ito yung nasirang isa, guys, oh, sa auto sensor, no? Init. Paso ako. yung bagong pamalit nandun na kinakabit na, guys. Itong isa at hindi ko to alam saan ikakabit naman to. So yun, guys, no? At hindi naman sana tayo masasaktan sa mga gastos natin kasi kaso mayroon tayong sasakyan, inaalagaan din natin to kasi nagagamit pang grocery or pang lakad-lakad na yung pamilya. Kasi dati talaga nangangarap kami nung naglalakad kami dito sa Japan, no, ni Mami Lita. Ang lamig-lamig, ang init-init, naglalakad lang kami. So talagang pinangarap ko magka-lisensya at magkaroon ng sasakyan dito sa Japan kasi halos lahat ng karamihan ng pamilyan ay malalayo. Yung iba kailangan pa mag-trend, di ba? So kaya ito, kumuha kami sasakyan. So yung dati ko kasi ay nasira. Kaya ito, bumili kami ng bagong hulugan. At patapos na rin naman, no? So kailangan lang natin talagang ingatan. At naayos na nga si body. Wow. Checking na lang, guys. Forward na tayo dito sa bahay at masyado na tayo na busy sa mga bayarin at pagpapaayos kay body. Oras muna para sa mga bata dahil rest day natin ngayon para sa kanila naman ng araw na ito. Kaya so paano, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. See you next pasyal at see you next Gastos is Real. At siya nga pala, pasensya po na kayo sa mga vlog natin. Wala kasi tayo gaanong pasyal, hindi tayo masyado nakakaalis dahil nga pinapasukan natin yung madalas yung rest day natin. So paano dyan, arigato, bye!